Okay. Pangalawang topic po natin, itong binabanggit ko kanina na peace talks. No? Mga kababayan, malinaw po na ang framework ng CPP, NPA, NDF kung pagbabatayan po ang konstitusyon o ang saligang batas ng Communist Party of the Philippines at ang rules of the New People's Army at pati po ang Declaration of Agenda ng National Democratic Front. Hindi po kapayapaan ang layunin nitong mga komunistang teroristang grupong ito. Ang layunin po nila ay kapangyarihan. Their objective is to overthrow the government. Ang kanilang deklarasyon ay hindi nagbabago in the last 56 years. Nananatili po yun at hindi nila binabawi. Ang nakalagay po dyan, agawin ang kapangyarihang pangpolitika sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Katuwang ang mahigpit na suporta ng pakikibakang urban o legal struggle nila na sinasabi nila upang pabagsakin ang gobyerno at sa pambansang tagumpay ng pambansang demokratikong revolusyon ay itatayo ang isang lipunang sosyalista hanggang makamit ang komunismo. That is their objective. That is specifically ay nakalagay po yan sa konstitusyon, sa kanilang mga libro, sa kanilang mga sulatin at mga akda, mga kababayan. Agawin ang kapangyarihang pampolitika sa pamamagitan ng armadong pakikibaka upang pabagsakin ang gobyerno. Katuwang ang mahigpit na suporta ng pakikibakang kalunsuran at nang sa ganon ay sa pambansang tagumpay ng pambansang demokratikong revolusyon ay agad sisimulan ang pangalawang yugto ng revolusyon, ang revolusyong sosyalista hanggang makamit ang antas ng komunismo. Yan po. So saan doon ang kapayapaan? No. Peace for the CPP, NPA, NDF is peace of the cemetery. Magkakaroon ng kapayapaan para sa kanila kung sila na ang nasa kapangyarihan. Hindi ba yan alam ng mga taga-Armed Forces of the Philippines? Ilang beses po ako nagturo na yan. At even ang taga-NTF-ELCAC, alam po nila ito, no? Pero nagmamaang-maangan sila. Ako wala akong pag-asa kay Marcos. He doesn't know about this. And he will never learn about this. Kasi wala sa interest niya ito. But the security sector should be able to consistently stand on the correct view about how it is going to deal properly in terms of the maneuvers and tactical package of the CPP, NPA, NDF na niluluto nila tayo sa sariling mantika natin. Amantakin mo from 1992 up to the present, no, ilang beses na po tayong sumubok. Nagkaroon pa ng third-party facilitator, ang Royal Norwegian Government. Pinupunduhan po ito ng millions of euros, mga kababayan. Hindi pa kasama ang counterpart ng government, mga kababayan natin. Subalit ano po ang nakuha natin in almost 30 years na nagkaroon tayo ng pagbubukas ng usaping pangkapayapaan sa kanila. To the point na binigyan pa sila noon ni Pangulong Duterte ng pagkakataon na may 3 top leaders ng Communist Party nila na nakaupo bilang cabinet secretary sa Department of Agrarian Reform, si Paing Mariano, si Judy Taguiwalo sa DSWD, si Lisa Masa sa National Anti-Poverty Commission, at maraming undersecretaries and assistant secretaries at mga regional na mga consultants nila ang nailagay for almost 2 years sa panahon ni Pangulong Duterte. Anong nangyari? Mga kababayan, wala. In almost 155 days na nagkaroon ng bilateral signed agreement for ceasefire from August 2016 to February 2017, mga kababayan. Ano po ang ginawa ng CPP, NPA, NDF? Nako, 37 incidents of destructive arson in Mindanao alone. Nanununog sila ng mga truck at mga plantasyon ng pinyahan, ng sagingan, ng palm oil, at kung ano-ano pang ini-extort nila habang umiiral ang bilateral joint ceasefire agreement from August 2016 to February 9, 2017, mga kababayan. Anong tawag dyan? Hindi pa tayo natuto dyan? So, maliban po sa atrocities na ito, recorded ito mga kababayan, you can check the records sa Eastern Mindanao Command at sa
mga kapulisan mismo sa Mindanao. Because during that time, nasa Mindanao po ako. Consultant ako ng Eastern Mindanao Command. Diyan sa may Davao. At even nung ako po ay nakapakat pa sa 4th Infantry Division during the Marawi War, I was with the G24ID. Sa intelligence unit po ako nakapakat ng 4th Infantry Division and then sa Eastern Mindanao Command. Sa buong Mindanao, sa area po ng Davao, Caraga Region, and even up to the area ng Cagayan de Oro at Misamis at including po mga Bukidnon, Agusan, Surigao, and Davao regions. Yan po ang Eastern Mindanao area. So mga kababayan, nakikita ko po ito because nasa U2 naman ako doon. Unified Command Intelligence Unit ako ng Eastern Mindanao Command. At ito'y alam ko, nakikita ko ito sa mga report at ginagawan ko ito ng intelligence summary as a consultant. Ngayon ko na lang ito i-reveal sa inyo. At doon ko nakita na nung panahon na yon na hindi pa nabubuo ang NTF-ELCAC in Davao Region alone. Pag sinabing Davao Region, Region 11 yan, mga kababayan, there were around 41 platoons of NPA. Full platoon at ang kanilang high-powered rifles, mga 1,300. Fully armed NPA in Davao Region alone. And the data was about 2018. Mga January hanggang first quarter of 2018 yan pang data. Sa Northeastern Mindanao na side, Agusan, Surigao provinces, umaabot sa 27 platoons ang NPA with more than 800 high-powered rifles. Sa North Central Mindanao, Bukidnon area hanggang Misamis, umaabot po sa 26 platoons ang NPA doon. Same period of time. So makita nyo sa Eastern Mindanao alone, ilan ang NPA platoons nila. Umaabot po ng mga 85 platoons, mga kababayan. Mantakin mo 85 platoons or 86 platoons times 30 personnel per platoon. Ganun kadami ang NPA dyan bago ang NTF-ELCAC, mga kababayan. Hindi pa kasama ang mga front organizations, town center organizations, and urban infiltration operations nila. Ganun pong hinarap ni Pangulong Duterte. Siguro kung si Marcos ang umuupo noon, ay nako, mas malala na ang nangyari sa atin. The way it happened to Cory Aquino. Dahil itong si Marcos Jr. walang alam, wala pang pakialam. Wala nang alam, wala pang pakialam, mga kababayan. So, I can discuss this, go on and go on. Memoryado po mga datos na ito because I was directly involved in both sides. Almost 21 years ako sa CPP, NPA, NDF at malaking bahagi ng trabaho ko intelligence din sa National Operations Command ng NPA. And also, malaking bahagi ng gawain kong consultant sa government maliban sa pagbubuo ng mga analysis at mga pagbibigay advice ay intelligence din po. So I know what I am talking about, mga kababayan, dahil nakikita ko mismo mga datos na ito. Kaya nung magkaroon po ng ceasefire na yan, mga kababayan, noong 2016 August to February 9, 2017, in almost 155 days, 37 incidents of destructive arson ang ginawa ng NPA habang umiiral ang tigil putukan. My goodness, inambush pa nila ang Presidential Security Convoy ni Pangulong Duterte sa Buda. Buda is Bukidnon, Davao Highway. Yan pong Buda. Mabuhay ang bagoong Pilipinas. Deep, deep, and hell, hell. So, mga kababayan, yan po ang katotohanan dyan sa ating mga kababayan. Maliban sa panununog at pang-aambush nila na ginawa, mga kababayan, ito pa ang malala. Ang mga barangays na na-cleared na po ng Armed Forces of the Philippines, in a matter of 155 days, ang NPA nakapag-recover ng 430 barangays. Wow! Cleared barangays, and I'm talking about Eastern Mindanao side pa lang. Hindi pa natin pinag-usapan ng Western Mindanao side. Zamboanga area at mga area doon sa nawala namang masyadong NPA na. Pero dito sa Eastern Mindanao, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Agusan Sur, Agusan Norte, Surigao Sur, Surigao Norte, and then Davao provinces. Umaabot po sa 430 barangays in
less than half a year ang kanilang na-recover. Ibig sabihin na balikan, na-organize nila ulit at nabuo ang mga local militia or mga milisyang bayan ng NPA. Ang binabanggit ko kanina ng mga platoons ng NPA, regular platoons yun na kumikilos multi-teritoryo. Pero may territorial forces ang NPA na tinatawag na mga LM or MB. LM is local militia. MB ang equivalent yan, milisyang bayan. Sila ay barangay tanod sa umaga, ay NPA sa gabi. Yan po ang pinakasimpleng pagpapaliwanag. Sila ay magsasaka sa araw, NPA sa gabi. Ang tawag dyan, MB, milisyang bayan. No? Sila ay hindi regular na NPA kagaya sa mga platoons. No? So yan po, nakarecover ng 430 barangays na previously cleared ng AFP. Alam din po ito ng Armed Forces of the Philippines. During that time, Colonel pa yan si General Bronner. At I think he was the Army spokesperson pa lang noon nang ako ay nasa NTF LCAC. Ngayon, 4-star general na siya. Marami dyan ng mga general, they were still mga staff pa lang ng division at mga staff ng AFP sa GHQ, sa General Headquarters, mga kababayan. Ngayon, mga 2-star generals na sila, mga division commander na sila. They know this. Nakita nila ito. At alam nila ito, na ito ang mga nangyari. Ano pa po? Nakapag-recruit ng NPA sa Eastern Mindanao alone ng 150% increase. Wow! Dumami ang NPA sapagkat pag may ceasefire, sumusunod naman ang gobyerno syempre para magkaroon naman ng confidence building measure. Back to barracks, pull out ang military operations. Walang galawan ang mga pulis at military. Pero ang NPA, sinasabi nila na balik sila sa mga area nila. Pinabayaan yun ni Pangulong Duterte. 155 days, no? Halos mahigit 5 buwan yun. Ganun po ang nangyari. And I'm talking of the Eastern Mindanao pa lang yun, mga kabayan. Nationwide, dahil sa peace talks na yan. Makinig ka po, Charlie Galvez. Alam mo rin ito, Ginoong Charlie Galvez. Nakapag-transfer ang NPA Mindanao ng humigit kumulang po mga 150 high-powered rifles na mga AK-47 at mga magagandang baril galing Mindanao, gamit nila ang cover na Manilakbayan. Ano po yung Manilakbayan? It is a mass campaign ng mga katutubong pamayanan sa Mindanao. Tinabunan nila ito ng activities, bus by bus, kinakarga yung mga armas doon, nakabalot sa plastic, dinismantle, ipinasok sa mga bigas, sako ng bigas, mga fuel at iba pa, at ibinabagsak sa UP Los Baños, sa Bicol, nang pumasok sila hanggang dito sa Maynila. 150 mahigit na high-powered rifles na AK-47. At baka magtatanong kayo kay Ka-Eric, bakit napakarami ng AK-47 ng NPA, Ka-Eric? Sapagkat nakabili sila ng mahigit 900. Ulitin ko, 900 AK-47 sa Philippine National Police. Ha? Paano nangyari yun, Ka-Eric? NPA nakabili ng AK-47? Yun ang misteryo. Sapagkat hindi nag-exercise ang PNP noon, may mga nakasuhan dito ng mga generals. Ang isa ang apelido niya, Pietrasanta. General Pietrasanta. Basta 4 na generals na in charge sa mga firearms na ito. Mga Bulgarian-made AK-47 ito at mga China-made na mga Norinco AK-47. Norinco brand, no? Nakabili ang NPA not using the NPA per se. Gamit nila ang mga cover na mining permits, ng mga security mining permits security. So nakapagbili sila ng by parcel sa itong mining group na ito sa Mindanao. Nag-require siya ng 200 AK-47 para sa kanyang mining operations, pero NPA ang kausap nila. Hindi alam ng PNP, hindi alam ng gobyerno. Ganon din po, mga 4 or 5 mining companies ang ginamit nila ang mining permit security or security ng mining permit para makakuha ng mga armas na ito. Mantakin mo 900 plus AK-47 sa kamay ng NPA. Pero that was a very major tactical blunder. Military tactical blunder yon. Sapagkat ang AK-47, ang bala nito, hindi po ito compatible
sa regular supply ng mga ammunition na ini-issue sa PNP at AFP, which is .556 Armalite po yon. Ang AK-47 mas malaki po ito. NATO round po ang pwede dito. So sa Europe yan, no? Hindi yan dito sa Pilipinas. Kaya after 2 years, 3 years, nagkaroon na po ng problema sa supply ng bala ang AK-47. Kaya nagkaroon po noon sa may tinatawag sa lengguwahe ng mga durugista noon na palit banga, no? Kung wala kang pera, kung babae ka na user, magpapatira ka lang, no? Sorry for the word. Palit banga yan, basta may shabu ka. Sa lengguwahe ng mga underworld sa droga yan. Sa NPA, may palit baril din sila. May Armalite ka, papalitan ng AK-47. Ayun. Ang dami ko ng kwento sa inyo, napag-aana tayo ng kwentuhan, ano? Minsan kasi hindi ka to kinukwento, no? Kasi baka hindi kayo interesado. But there are stories that I do not usually discuss, pero ngayon binubuksan ko sa inyo. Ganyan po ang kalakaran. Kaya kung wala kang due diligence, ang ibig sabihin yan ay nagtatanga-tangahan ka at wala kang prudence and propriety in your decision making, lulusutan ka ng kaaway. Ganon po katarantado at manluloko ang NPA na nakabili sila ng mahigit 900 na AK-47 mula sa PNP. Ang nagpo-purchase, ang nagpo-procure, mga mining security permits ang ginagamit. Wow! Mga kababayan. Ayos! Ang dami nating napag-usapan, ano? Hello ka Eric, more power, sabi ni Monica Flore. At Kim Ladyang Bangsa. Salvation Bakunyata. Good evening ka Eric, nakahabol din ako. Hindi mo naabutan yung unang discussion, Ma'am Salvation, pero mabuti po at nandyan na rin po kayo. Ang babalikan natin po yung bogus peace talks na ito. Ginagamit po ng CPP, NPA, NDF ang peace talks bilang pamamaraan at taktika, hindi bilang para tunguhin o end nila. The end of the NPA, ang kanilang goal ng CPP, NPA, NDF is power, not peace, no? Kapangyarihan, hindi po kapayapaan ang gusto nila. Kaya ginagamit at pinapasakay nila palagi tayo. Kaya binabanggit ko kanina yung mga sinasabi ko kasi they were able to transport ng mga armas na ito papasok sa Luzon at sa Visayas, sa Negros, sa Panay area and even sa area ng Bicol dahil po sa peace talks na ito. At gusto nila magkaroon ng mga ceasefire para makalusot po ang kanilang recruitment, recovery, and mobilization ng kanilang mga puwersa, including ang pag-recover sa area ng NPA. That is why they are pretending to be advocating for peace talks. Pero hindi po talaga peace ang gusto nila. Ang gusto nila ay lokohin at linlangin ang ating pamahalaan. Yan po ang katotohanan pagdating dito sa bogus na peace talks na ito. Kaya next natin na live, pag-uusapan natin ng framework. At sapagkat gusto ko pong maunawaan din ng ating mga kababayan na hindi tayo tumututol sa kapayapaan. Kung kapayapaan na totoo ang ating layunin, ay dapat isurrender ng NPA ang kanilang mga armas sa utos ng Communist Party of the Philippines. At gawin nila yon nang walang kondisyon. Give up nilang armas nila at wag na silang manawagan pa ng mga pang-ambush, panununog, pangbubomba at sabihin nila na tinatalikuran na nila ang deklarasyon nilang pababagsakin nilang gobyerno gamit ang armadong pakikibaka. Without that kind of declaration, nothing will come out with sincerity and real purpose and intent of achieving peace dito sa kalukuhan na peace talks na dinidiskarte ngayon nila Charlie Galvez at ng mga magkakapatid na Rimulya at nila Martin Romualdez na ibinibenta nila kay Marcos Jr. Wow! Ngayon, nakalabas na ang 5 NPA top leaders nila, 2 doon Central Committee dati. Si Terzo Alcantara, si Ka Nisan, si Ka Bart, at saka si Renante Gamara. Mga kababayan, lalabas na daw next week sina Vic Ladlad. Totoo ba ito? At pati po sina Adelberto Silva at Ray Claro Casambre. Mga matatandang kadre ito na sila po ang utak sa pagpapatakbo at patuloy na pagsasagawa ng mga activities of terrorism, infiltration, among others,
na patuloy na namamayagpag ang CPP, NPA, NDF, including ang infiltration nila sa Congress na ginagamit at sinasakyan ni Martin Romualdez. Ayan. Magandang pag-usapan din po natin yan sa pagbabalik ng Ka-Eric Live. Pati po itong paggiit at pangingialam ng mga oligarko at negosyanteng malalaki na alisan ng mandato si Vice President Sara Duterte at pakialaman ang desisyon ng Korte Suprema. And I'm talking about the Makati Business Club or MBC at itong Management Association of the Philippines or MAP at isa pang organisasyon nila. Ito po ay nakakabahala at nagpapakita na rin ng katotohanan na ang impeachment operations laban kay Vice President Sara Duterte was indeed a very clear grand conspiracy sa pagitan po ng mga grupong ito na malalaking oligarkiya at mga negosyante at mga kasabwat nila, pati po ang grupo ng Marcos Romualdez at ang mga hilaw na komunista, mga political opportunists sa grupo ng Dilawan Pinklawan at pati na po ang urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Ayun, mga kababayan. So pag-usapan natin nako, delikado dyan si Vice President. Baka gamitin sila ng gobyerno ni Marcos dyan kay Eric. Ginagamit na nga sila, lintas siya.